good morning, good morning, good morning, morning devotion family. Kamusta po ang bawat isa? Amen, amen, and amen. How is everyone and how is everybody? I hope and pray na lahat tayo ay nakapagpahinga ng maayos, nakatulog ng mahimbing kagabi because today is another day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ayan, umaapaw na naman ang blessings. Blessed Thursday! Mapagpalang araw ng Huwebes sa ating lahat. God is good all the time, and all the time God is good. Isang malakas na palakpakan sa lahat ng anak ng Diyos. Ayan, ako pong muli si Pastor Bong bumabati na isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. Wherever you are blessed by God. Pinabati ko po ang lahat ng kapatid natin sa Pilipinas. Magandang gabi mga kapatid natin sa OFW dyan sa Middle East at sa ang bansa pa na tayo ay maraming mga Pilipino OFWs. Happy and blessed Thursday sa ating lahat. Pinabati ko rin ang ating mga kapatid dyan sa Europe, sa France, sa Italy, sa Spain, sa Germany, sa Ireland. Magandang araw sa inyong lahat. We are indeed blessed by God. Let us continue to share our morning devotion today and allow them to experience the powerful revelation of the Lord Jesus Christ in the midst of us through His words and to His truth. I-share po natin ang morning devotion sa ating mga kaibigan, kapamilya, upang sila'y makapakinig pang muli na araw-araw ng salita ng Diyos. At lahat tayo nabe-bless. Okay, ang ating early bird for today, wag na nating patagalin. Our early bird for today is none other than si Dr. Casey Sagun. Blessed day, church family. Thank you, Lord God, for a brand new day. Congratulations, Dr. Casey. Tanggapin mo ang iyong early bird prize kay Lord mamayang 11:03. Yan, blessed na blessed. Ating second runner-up ay si sister. Ay, brother pala ito. Okay. Si Brother Ray Gabriel. Excuse me. Okay, congratulations, Kuya Ray. Shoutout sa iyo. Blessed Thursday morning, everyone. Pastor Bong. At ang ating third runner-up ay si Sister Marisa Galve Wong. Laging pasok sa top 3 si Ate Marisa, no? Okay, see you on Sunday, Ate Marisa. Sabi niya, blessed morning, everyone. Thank you, Lord, for your amazing grace and for waking us up this morning. To God be the glory. So sila ang ating top 3 for today. Okay, congratulations sa inyong tatlo. Okay. Ayun, sabi ni pagpe-pray natin yan, Kuya Tito Jun. Ayan, si Tito Carlos Teves. We're gonna pray for it. Pagpe-pray po natin yan. Okay. Moving forward, I'd like to invite each and every one of you. Ito po yung ating few announcement. Mabilis lamang po ito, ano? At dahil Thursday ngayon, bukas po ay meron na tayong Bible study dyan sa West Covina. Okay? Friday, 6 p.m. to 7 p.m. Mga kapatid, huwag po ninyong kakalimutan yan. Magkita-kita tayo bukas, 6 to 7 p.m. Pagdating naman po, umaga naman, meron tayong Friday cell group sa Carson, 22219 Avalon Boulevard, Carson, California, 90745. Alas 10 po ang ating cell group dyan sa Carson na pinangungunahan ni Brother Boyet Clarin. Okay. And sometimes, in my free in the morning, ay ako po ay nagsishare din dyan. Nagtuturo po ako sa ating Friday cell group sa Carson sa umaga. Okay? So, wag po ninyo kalimutan yan. At parating na po ang June 30. June 30 is the anniversary, first anniversary po ng ating church sa West Covina.
Okay? So magkita-kita po tayo. Mark it on your calendar, June 30. Come and be blessed, be inspired, and be renewed. Okay? 2:00 po ng hapon yan mga kapatid. Food will be served. Okay? In-import po namin yung mga sikat na chef sa France at sa iba't ibang parte ng mundo mga kapatid para tayo lutuan ng masarap na palabok. Okay? Joke lang. Yes, food will be served po and be part of this first year anniversary ng ating church. At dahil mag-anniversary ang church natin, we're gonna have a week of fire. It is a week of fire on prayer and fasting starting June 23 to June 30. It is for the harvest victory ng ating first year anniversary sa West Covina. However, every Saturday po, every other Saturday, we are having a soaking in the Spirit of God. Okay? Be watchful. Ipopost ko po yan sa ating Facebook page, sa ating pong group chat. And be part, maging involved po kayo sa mga ganitong spiritual na gawain. Soaking in the Spirit of God, a night of prayer and worship, and a night of deep and prayer intimacy with the Lord. Okay? Sa mga nais pong sumama sa aming Soaking in the Spirit of God, let me know. I can send you the Zoom link so that you can join us kahit online mga kapatid. However, hindi ko po ito ino-open for public kung sino lang po yung gustong mag-participate. Okay? So, ayan po ang ating mga announcement at huwag niyong kakalimutan, September 27 to 29, 2024, ang ating pong Encounter God Retreat. Ayan, ako napakaganda nito mga kapatid. No, this is where I found freedom. I-mark niyo na po sa calendar niyo yan, ha? September 27 ng 6 p.m. and then 28 the whole day and 29 up to lang tayo, hanggang hali lang tayo dyan. But once in a lifetime experience yan mga kapatid. Okay? So ganun man po ay suportahan natin yung ating social media channels and we're gonna be launching our website soon. Malapit na po yan, ginagawa na po ng ating kapatid. Okay? So suportahan po natin, i-like po natin ang ating Facebook page at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel so that you will be updated sa lahat po ng mga pinopost ng inyong pastor. No, ako po nagpo-post diyan. And lastly, mga kapatid, kindly support our ministry. Okay? Thank you for sending your stars here in our Facebook Live. And if you want to support our regular supporters sa ating ministry at kayo naman po ay nabibless, mga kapatid, you can Zelle your support. Ating pong account number nandyan sa screen natin at ang ating account name andyan po. If you want to send your checks, you can mail them dyan po sa address na nakalagay sa ating screen ngayon. Okay? Be part of this growing ministry and help us to reach more people and unite them with the church. Okay? We are so thankful and blessed sa lahat ng sumusuporta, tumutulong dito sa ating gawain sa morning devotion. At ang panalangin ko po, patuloy pa kayong pagpalain at ibuhos pa ni Lord ang lahat ng kanyang pagpapala sa inyong mga buhay at pamilya. Okay, moving forward, sabi nga ng ating okay, sino ba nag-mention ng si Irma naman? Okay. Sabi ni Sister Irma David Delphine, mahal na mahal kita, Panginoon, kailanman hindi kita ipagpapalit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal
mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, we love you so much, Lord God. Binabati ko ng happy birthday ang lahat ng mga nagsaselebrate ng kanilang birthdays today. Especially, may nagbate. Happy birthday kay Kuya Boyet Clarin. Happy birthday, Brother Boyet. Ayan. Many more birthdays to come. And my prayer is for you to receive the anointing and the blessing that you will fulfill the Lord's will in your life, kapatid. Sa lahat naman nagsaselebrate ng birthdays today, happy birthday. Sa mga couples na nagsaselebrate ng kanilang anniversary, happy anniversary po sa inyong lahat. Many more years of fruitful relationship, no? By the blessing and the grace and the mercy of the Lord in your life. Sabi ni Sister Maria Teresa Marisa San Mateo, yung link daw, kapatid, yung link ng ating Bible Study Friday, if you wanna be updated, iulitin ko to ha, papakita ko. Sa lahat po ng mga gustong makasunod, okay? Pwede kayong mag Bible Study Marathon. Andito po, ito yung ating social media channel, yung YouTube natin. Ayan po, kunan nyo ng picture yan. Hanapin nyo po sa YouTube yung ating YouTube channel. Naka-upload po dyan ang ating pong aralin. Yung ating pinag-aaralan from Genesis to Exodus. Nasa Exodus na po tayo ngayon kung gusto nyo mag-catch up sa ating pinag-aaralan. And then you will also learn and understand the importance of reading the Bible. Okay, nandyan po yan sa ating YouTube channel na yan. Kindly watch and subscribe to our channel and share it to your friends and family. Okay, as we move forward sa ating pong morning devotion, there is a powerful learning for us na matututunan natin ngayong umaga na ito. Okay, napakaganda po ng ating aralin. And this is the reality of life. If any one of us wants to be set free from the bondage of this particular thing in life, which really ay nagiging sakit ng ulo ng mga tao. Which really, number one na problema ng mga tao, no, sa paligid natin. Kaya makinig tayo lahat at itag nyo yung ating mga pamilya, mga kapatid, no, kaibigan natin for this powerful lesson that we're gonna learn today. At tayo po ay magwo-worship sa Lord, ano? But before that, bago po tayo mag-worship, I'd like you all to type your prayer request in the comment section. If you want any prayers in your life, kapatid, ipagpe-pray po natin ito. Ano man ang inyong dalangin sa Panginoon, trust in your heart that we're gonna pray as one family. One mind, one accord, surrendering everything to God. Kagaya po kanina, yung mga nabasa ko ng mga comment natin. Oo. Pag-pray din natin ng mabuti, earnestly, si Mami Edna ng ating overseer sa West Covina dahil yung one of her family, okay, is in the hospital. Si Sister Gina, okay, pinagpe-pray natin. Meron tayong mga prayers dito na nabasa ko kanina. Okay, sabi nga ni Tito June, having heavy heart, a bro passed on 10:40 last night and my granddaughter hospitalized in Athens last night. Ito yung mga ipagpe-pray natin. Comfort, healing, protection, and yung paggalaw ng Panginoon Diyos sa buhay natin. In everything, lahat ipagpe-pray natin dito. So if you have any prayer request while the worship song is playing, you can type it in the comment section. I-type lang po ninyo dyan. At after po ng worship song natin, yun yung ating prayer time. Ipagpe-pray po natin. Let us all come to worship the Lord at believe in your heart na kahit kailan hindi nagkukulang ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y
magkasama panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. The song says, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Diyos, inibig mo ako noon pa man. That's the reality of life. Minahal tayo ni Lord kahit noong panahon pa na tayo'y makasalanan, mahal tayo ni Lord. God loves us so much. And we're gonna pray today. But before we pray, I'd like us to declare this. This will be our declaration today. Yes, Lord. Declare this and type this in the comment section. My God is sufficient. Kindly type in the comment section. My God is sufficient. My God is sufficient. Marami tayong pinagpe-pray.
Nakikita naman natin may mga magulang, may mga grandparents dito na nagpe-pray sa kanilang mga apo, sa kanilang mga anak. And have this in your heart, na si Lord lang sapat na. My God is sufficient. Meron mang mga kakulangan sa buhay natin. Declare this in your heart today. Today is Thursday. Declare this in your heart bago ka lumabas ng bahay, bago ka magsimulang magtrabaho, bago ka humarap sa matinding hamon ng buhay. Declare this in your heart, my God is sufficient. Na pag si Lord lang ang kasama mo, wala nang iba. Kompleto ng lahat. Nandun na kay Lord. Total package na yan, kapatid. Na si Lord lang ang kasama mo. He is sufficient in our needs. He is sufficient in our life. He is sufficient to heal us. He is sufficient to heal our family. He is sufficient to heal our grandchildren. He is sufficient to provide all that we need in life. My God is sufficient. That is our declaration for today. Declare this in your heart that in the name of Jesus, my God is sufficient. Come on, type in the comment section. Kapatid, mas kailangan mong i-declare. Alam mong mas kailangan mo si Lord sa buhay mo ngayon kasi wala ka nang mapuntahan, kasi hindi mo na alam ang gagawin mo. But God is telling you, I am sufficient. My power in you is so strong when you are weak. Sinasabi ni Lord, mas nararamdaman mo yung kapangyarihan ko pag nanghihina ka. Because I am sufficient in your life. Magpe-pray tayo. Yung dineclare natin ngayong umaga, my God is sufficient. Sabi ni Merol, my God is sufficient. Sabi ni Ate Carol, my God is sufficient. Yes. Sabi ni Shirley, my God is sufficient. My God is sufficient. Let's pray. Heavenly Father, creators of the heavens and the earth, the author, the giver of life, the author of our faith, the perfecter of our faith. Lord, in your name today, we'll lift up all our burdens to you, Lord God, because you are sufficient alone in our life. Na ikaw lang, Panginoon Diyos, sapat na. Because we believe in our hearts that even from the very beginning, Lord God, ng buhay namin, hindi ka nagkulang sa aming buhay. Lahat nasa iyo, Panginoon. Lahat pinagkakaloob mo. Everything that we need, everything that we desire, if it is according to your will, Lord, you are generously giving it to us. What more can we ask for, Lord God? Healing, we know that your power is sufficient to heal our family, to heal ourselves, to heal us, Lord God, that in your name, Lord, lahat ng mga nanay, lahat ng mga lola, lahat ng mga grandparents na nananalangin sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, Panginoon Diyos, nananalangin ng healing, Lord God, sa anumang area, anumang parte ng katawan na ang mga apo, anak nagkakasakit, Lord, in your name, lahat sila pinagagaling mo ngayong oras na ito. Ito po yung oras ng healing na ipinagkakaloob mo, Lord God, sa lahat ng mga anak mo today. Lord, we believe in our hearts that you are the mighty, the powerful physician in the whole universe, and nothing is impossible to you because your power, your healing power is so much enough, Lord God, upang pagalingin ang mga mahal namin sa buhay. We also wanna declare today, Father God, lahat, Panginoon, nang may pinagdadaanan sa buhay. Lahat, Lord, na may haharapin na mga legalities, Lord God. Sino man sa amin, Panginoon, have been taken advantage by some people na nakarating sa court, Panginoon Diyos.
Lord, in your name, you will grant us your favor. Mga anak mo na pinahihirapan, Lord God, ng kung sino man. Lord, sa oras na ito, itinataas namin, Panginoon, that your provision and favor will be upon those people and they will win, Lord God, these hearings. They will win, Lord God, these court battles because the truth will be revealed by your power. At ilalabas mo, Panginoon, ang mga anak mo sa sitwasyon na ito. Itinataas din namin, Panginoon, ang mga anak mong nahihirapan financially. Let your power of provision be upon them. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Itatawid mo, iraraos mo ang mga anak mo, Panginoon. Dahil alam naming hindi ka nagkulang kailan pa man. Ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat na at kadalasan pang ay higit pa, Panginoon Diyos. Ano man ang pinagpe-pray namin, Lord God, ipagkaloob niyo po. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, that your hands is moving in the midst of us. Panalangin sa lahat ng mga nagdiriwang na kanilang birthdays, mga mag-asawa, Panginoon, na nag-uumpisa sa buhay. Pagpalain mo, Lord God. Ikaw ang kumilos, Panginoon Diyos, sa buhay nila. Ikaw ang magpatatag ng kanilang relationship. And may you bless everyone, Lord God, who is listening right now. May you grant us your provision and favor to all who are listening right now. Lord, we love you. And that is all. That is you alone, Lord God, is our sufficiency in our life. Bless each and every one of us. May your favor and provision be upon us as we continue, Lord God, to worship you by listening to your word. We love you and we honor you. Today I declare financial provision be upon each and every morning devotion family. Healing and restoration be upon each and every one who is praying for their families who are sick today. And may the blessing of relationship, Lord God, be upon each and every one of us. We love you, we honor you, and we rebuke the works of the enemy in our life. Bless our church, bless our family, and bless each and every one of us today. As we pray all of these things, Lord God, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, we receive victory. And all God's people say, Amen, and Amen, and Amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. The topic that we're gonna learn today is life principle number 23 na tayo. It's bilis nasa life principle. Life principle 22 na pala tayo. At malapit nang matapos yung ating series ng life principle. But today, I'd like to share to you a very powerful lesson that will really enlighten us. And that is, you can never outgive God. Una nyo ng picture, i-post sa inyong Facebook page, itag ang kaibigan. You can never outgive God. Ano ang ating biblical principle with this? Ano ang ating biblical foundation sa ating life principle number 22? 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Again, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, make this as your memory verse. And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Wow. Ito yung mga verse na sinasabi natin, we can say na jam-pack talaga. Ito yung mga verse na the promises of God with all His provision by His grace, nandito na. When I was meditating this verse, grabe ang dating ng verse na ito. God is able. May kakayanan ang Panginoon Diyos higit pa sa ating inaasahan na lahat ng biyaya ng Panginoon ibubuhos niya sa iyo. Ang kagandahan nito, always, palagi. Okay? So that always, palagi, having all sufficiency. Ito yung tinatawag na
laging sapat, higit pa. Meron pong kanta na maganda, yung biyaya mo'y sapat. Ewan ko kung narinig nyo na yan. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong Ang ganda ng kanta na yun eh. If you will just listen to the song, if you will just meditate this verse, having all sufficiency in some areas, hindi, in everything. Ibig sabihin nito mga kapatid, you will be sufficient always in everything sa buhay mo. May it be your relationship with your family, sufficient ang pagmamahal, ang grace ni Lord sa atin. Pero ito ang kagandahan, dinugtungan pa. Having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Wow! Eh, ano pang hahanapin natin? Dito pa lang tapos na yung message natin. Sabi nga tapos na boxing dito sa message pa lang na ito. Yung verse pa lang na yun, it speaks itself. It explains itself to us. Pero let's dive deeper. No, hukayin nating mabuti. Meron pang ibibigay ito eh. Meron pang ilalabas tong verse na ito that will really help us to really understand the grace, the sufficiency, and the abundance that God is giving us. Okay, balikan natin si King David. Kung babasahin natin ang 2 Samuel chapter 7 verse 2, ito yung mindset ni King David. Perhaps na-overwhelmed dito si King David and he really wanted to do his best, to give his best to God. Pero ano yung ating life principle? You can never outgive God. Hindi mo pwedeng higitan, okay, si Lord. Hindi mo pwedeng tumbasan, pantayan, higitan ang binibigay ni Lord sa iyo. Okay, 2 Samuel chapter 7 verse 2. Ito yung phrase ni David. King David knew that God has prospered him. Na pinagpala talaga siya ng ating Panginoon Diyos. Alam ni David yan, King David. And he was given the victory from the rest of his enemies. Ibig sabihin, ang daming victory ni King David every time na nakikipag-battle siya. Binibigay ni Lord sa kanya ang tagumpay. So when he was at his comfortable home, nung siya'y nandun sa kanyang palasyo, ang sabi niya kay Nathan, yung prophet na kasama niya, no? Sabi niya kay Nathan, 2 Samuel chapter 7 verse 2. Okay? See now, I dwell in a house of cedar. Kasi yung pong cedar, okay, yung kanyang bahay gawa yan sa cedar. Okay? Yung cedar, mamahaling kahoy yan. Nanggagaling yan sa Lebanon. Okay? Kaya nga nung ginawa yung Jerusalem Temple, okay, ito yung foundation. Mga cedars of Lebanon ang pinadala dyan kasi matitibay na puno ito. Walang sinabi ang nara, yung mga ano natin, yung mga puno natin. Ano pa yung mga kamagong. No, itong cedars of Lebanon was one, mga kapatid, of the main anong tawag dyan? Components ng temple ni King David. Pero sabi niya, see now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells within tent curtains. Sabi niya, nakatira ako dito sa magandang bahay made up of cedar. Pero yung ark of God, where they use, parang yan yung tabernacle nila, kung saan sila nagwo-worship sa Lord. Okay? But the ark of God dwells within tent curtains. Anong nasa isip niya dito? Parang ganito sinasabi niya, I wanted to build a temple for God. Para naman hindi ganito, parang kawawa naman yung ark of God ni Lord eh. Nakabuo lang siya sa tent curtains. But God had a much bigger gift in mind for David. Mas malaki ang iniisip ni Lord para sa kanya. Tuloy natin ha. 2 Samuel chapter 7, 11 and 16. Sabi dito, the Lord also declares to you that the Lord will make a house for you. Your house and your kingdom shall endure me forever. Grabe no? Nakatira na siya sa cedar, si King David. At iniisip niya na ipagawan si Lord ng Ark of yung tinatawag nating Ark of God o yung tabernacle ng mas maganda pa rin sa bahay niya. Pero ano sabi ni Lord?
pagagawan pa kita ng mas malaking bahay. Your house and your kingdom shall endure before me forever. Okay. Anong significant nito? Actually, when I was reading this book, 2 Samuel, doon ko nakuha yung ating verse kanina, yung 2 Corinthians. So, ano sinasabi sa atin dito? This story, a powerful story, reminds us that we can never outgive God. Okay. Habang tinatanggap ni Lord yung ating mga gifts, yung ating mga offerings sa Kanya, He will always give us more than we could possibly give Him. Bakit? The Lord Himself will never be a debtor to anyone. Hindi mo pwedeng higitan. Okay, hindi masama na higitan natin yung ibinibigay natin. Let's say itong ating ibinigay this week. Gusto nating dagdagan, gusto nating higitan, pero ito maganda eh. The more na dinadagdagan mo, na nasa isip mo, Lord, parang kulang pa yung binigay ko eh. Gusto ko pong dagdagan, Lord God, para naman mag-glorify kung mas lalo yung buhay mo. Hindi, yung presensya. Hindi masama yun. Bakit? According to this principle, the more you will bless the Lord, the more He will bless you more than you could give Him. And even Jesus Himself, He declared that anybody who gave one of His followers even a cup of water in His name would be rewarded. Ang pagtulong sa kapwa, i-reward ka ni Lord. Kasi ang sabi ni Lord, pag pinakain mo, pinainom mo ang aking anak, ang aking follower, i-reward kita eh. That's the rule of the planet in the name of Jesus. Jesus declares, anyone who give one of His followers. Okay, tignan natin yung Mark chapter 9. Okay? Mark chapter 9 verse 41. Okay? Tignan natin ha. Yung Mark 9:41. Tignan niyo, ilagay ko lang sa ano. Dito sa ating screen ha. Alam niyo, I remember this. Anyone who gives a follower of Jesus, a servant of Jesus, a cup of water, isang basong tubig lang. Mark 9:41. Okay. Kung naka-ready kayo dyan, i-post ninyo. I-post ninyo sa ating comment section. Mark 9:41. For whoever gives you a cup of water to drink, because of your name as followers of Christ, truly I say to you, he will not lose his reward. Isipin ninyo yan. Pagka daw yung anak ng Panginoon Diyos, yung kanyang lingkod, binigyan mo ng isang basong tubig. Because of your name was followers of Christ, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, he will not lose his reward. Ibig sabihin nito, you will receive your reward. Ang ganda, no? Yeah. Anong basihan? Pagtulong pa lang sa kapwa eh. What more kung tumutulong ka sa ministry, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon, tapat ka sa iyong paglilingkod, pagbibigay sa kanyang kaharian, sa kanyang church, sa kanyang gawain, what more? What kind of reward could possibly God can give you? Ito nga lang eh, even a cup of water to drink. O ito ang galing oh, tinan mo ha. Pinost ni Eileen ha, Tagalog. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig, dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Alam nyo, gusto ko i-congratulate, pasalamatan yung lahat ng mga tumutulong sa ating ministry. Yung tinatawag nating ministry supporters, yung kaninang pinost ko kanina na thank you for sending your stars sa lahat ng tumutulong. Kasi tingnan nyo ang basihan ha. Because of your name. Dahil sa kayo tagasunod ko, sabi niya. Aren't we a follower of Jesus Christ? Hindi ba lahat ng Morning Devotion family dito, lahat tayo follower ni Jesus Christ? And if anyone who helps his brother, whoever gives a cup of water to drink, isang basong tubig lang. What more kung ang binigay mo isang galon tubig at pinaliguan mo pa?
tumulong ka pa sa gawain ng Panginoon, what do you think? What kind of reward awaits you? Alam nyo, the Lord once illustrated God's generosity by describing how a wealthy Lord. Naniniwala ba kayo? I would like to see your amen. Naniniwala ba kayong lahat? I believe naniniwala kayo na si Lord ang pinakamayaman na tatay sa buong mundo. Si Lord ang pinakamayaman na hari sa buong sangkatauhan, sa buong planeta. How many of us believe in that? That our Lord is wealthy. Na ang ating Panginoon Diyos ang pinakamayaman sa buong mundo. Isipin ninyo ito. God's generosity by describing how a wealthy Lord, si Jesus ang nagpaliwanag sa atin ito. How our wealthy Lord reward His servants with multiple cities in returning for their doubling the little bit of money that He had given them. Ibig sabihin, ang bayang Israel pinagpala. Lahat tayo pinagpala ng mga anak ng Diyos na isipin ninyo ha, natatandaan nyo yung Samaritan na naghulog ng barya? Di ba anong sabi ni Lord sa kanya? Yun na lang ang meron siya eh. Ibinigay niya pa sa Panginoon. Anong sabi ni Jesus? Sino ang mas blessed sa kanila? Ito na nagbigay ng isang pera. Alam nyo may pagkakaiba yung generous sa giver. Alam nyo kung anong pagkakaiba niyan? Okay. Life principle na I would like to share to you. Ang pagkakaiba ng giver sa generous, yung giver nagbibigay lang pag meron. Pero yung generous, nagbibigay kahit wala na. Naranasan nyo na ba ito? Pag ang ugali nyo, generous kayo. Pagka nasa puso nyo talaga na kayo may gift kayo ng generosity. Ilan sa inyo dito yung naka-experience kayo na may dumating sa inyong bisita o pinuntahan kayo ng kamag-anak ninyo. Nagkataon na wala kang kapera-pera. Pero parang there's something in you na ayaw mong umalis yung bisita mo. Kaya kahit sabihin mo na 1 kilong bigas, 2 kilong bigas, kasi alam mong nangangailangan yung tao eh. Alam mong nangangailangan yung kapwa mo. Pero in your heart, ayaw mong aalis yung tao na yun na wala man lang dala kahit ano. Yung meron kang 2 dilata nung araw. Okay, usapan nung araw. Hindi pa yung mga ngayon na yayamanin na kayo. During those days na parang average pa lang. Okay? Or isang kahig, isang tuka ang buhay natin. Ilan sa inyo dito yung ganun? Na pinuntahan kayo ng kaibigan nyo, nanghihiram sa inyo, pambayad ng ilaw, o kung ano man ang pangangailangan niya. Pero nagkataon naman na talagang you have nothing to give. Wala ka talagang pera. In fact, kapos ka pa rin eh. Pero hindi mo matiis. Alam mo, marami kang bigas. Ang ginawa mo, naglagay ka ng bigas sa plastic. Tapos dinagdagan mo pa ng corned beef. Tapos sabi mo ganito, alam mo, wala ako talaga ngayon eh. Pero dalhin mo ito ha. Take this with you. Dalhin mo ito, tulong ko ito sa'yo. Yan ang generous. Yung hindi mo pinayagang umalis yung lumapit sa iyo nang wala. Ilan sa inyo dito yan? Gusto ko lang malaman kung merong nakaka-relate dito sa kwento na ito. Gusto ko lang malaman. Is there anyone here who experienced those kind of thing? Or it's the other way around. Kayo yung nangailangan pero nakita mo yung kaibigan mo na talagang ito na lang yung pera ko. Gusto mo maghati na lang tayo. Wala talaga ako maibibigay. Ito na lang bigay ko sa iyo ito. Alam nyo, kung nung nakita ni Diyos ng Lord yung puso mo nung time na yun, sabi ni Lord, ito na lang. O sabi ni Merol, isusubo na lang, ibibigay pa sa iba. I was once raised in a generous parent. Na kahit nakatira kami sa squatter, one day, i-post ko nga dito, may nag-post nung aming lugar sa Pasay na yung may tulay na dinadaanan namin tapos magkabila may mga water lily. Yung lugar namin ganun. Yung tubig na yun, doon na yung malawak na comfort room yun sa mga tao. We experience na kahit wala na kami, nakita ko sa aking mga magulang na
hindi niya paaalisin yun na hindi niya bibigyan. Kahit sabihin mo pa na 1 kilong bigas. Ang dami nag-e-amen o natutuwa ako. Natutuwa ako. Sabi ni Tito Manny, ganyan ang nanay ko. Yeah, amen po. Kahit bigas, pinadalhan ko siya. Amen. Alam niyo yun yung mga values na nating natutunan. At alam niyo ang kagandahan yan, ino-honor ni Lord yan. Ino-honor ni Lord yan. Sabi nga, whoever gives you a cup of water to drink, dahil sa iyo, he will not lose his reward. Tingnan mo, followers of Christ, ang isang lingkod ng Diyos na binibless ninyo, kapatid, you will not lose your reward. Yes. Alam nyo, one time si Peter nagmalaki kay Lord dyan. Alam nyo, sabi niya kay Lord, sa Luke 18:28. Sabi ni Vilma, relate po, Pastor. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kung namanan nyo yan, yung ganyang inyong good deeds na inyong mga magulang, biblical, papalain kayo ni Lord. Papalain kayo ni Lord. Believe it, mga kapatid. Nung one time, nag-boast si Peter. Okay? Who is kind to the needy, honors God. Amen to that. Amen. Totoo yan eh. Sabi ni Peter kay Jesus, behold, we left our own houses and followed you. Aba, parang nagmamalaki pa kay Lord. Teka muna, iniwan na namin ang mga bahay namin para sumunod sa iyo eh. Pero, ini-expect siguro niya na tatapikin siya ni Jesus. Oo, talaga naman. Salamat ha, Peter ha. Yung bang i-appreciate siya, itataas siya ni Lord. Itataas siya ni Jesus. Ganun ba? Ay, salamat naman at iniwan mo yung bahay mo para sa akin. Ang laking utang na loob ko sa iyo yan. Pero tinan mo sabi ni Jesus Christ. Tuloy natin 29 to 30. Luke 18 ha, 29 to 30. Truly I say to you, there is no one who has left house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God who will not receive many times as much at this time and in the age to come eternal life. Ano sabi ni Jesus Christ? O iniwan mo yung bahay mo, sumunod ka sa akin. O ito sasabihin ko sa iyo, walang sino man na iniwan ng kanyang bahay, ang kanyang asawa, kanyang kapatid, kanyang mga anak, at sumunod sa akin na hindi nakatanggap ng maraming pagpapala. In one of the clearest examples of this principle in Scripture that Jesus is telling us is ganito. Okay? Dapat maging panuntunan natin ito eh. Maging generous. Okay? Amen po, kahit konti lang ang meron ka, pero pag tinulong mo, it matters po. Tuloy nyo yan ha, yung ganyan. Alam nyo, one way of blessing yan. Binibless kayo ni Lord. Huwag madamot. Huwag madamot. Ayaw ni Lord ng madamot. Kasi ang Diyos natin hindi madamot. Huwag kayong maging madamot. Maganda yung comment kanina ni Meryl. Sabi niya, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Alam mo, yan ang yan ang pusong dalisay. Lagi tayong ganyan. Pastor, paano kung niloloko naman ako? Hayaan mo siya, mabubulunan yan. Yeah. Ano mo sabi ng Luke 6? Give and it will be given to you. They will pour into your lap. Good measure, pressed down, shaken together, running over, for by your standard of measure, it will be measured to you in return. And this is the truth. Again, you can never outgive God. The Old Testament, Prophet Malachi, certainly believed this principle. Through him, God instructed the people to bring him the full tithe and said, sabi ni Lord ganito, test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Ang ganda. Sabi ni Lord, subukan mo ko. Ang problema sa iyo, ayaw mong tanggapin yung hamon ni Lord. Tapos reklamo ka ng reklamo, wala ka naiipon, reklamo ka ng reklamo,
hindi ka makaahon sa utang, reklamo ka ng reklamo, ano pa bang trabaho ang kailangan kong gawin? Sabi ni Lord, test me now in this. Subukan mo ako. Pag hindi ko binuksan ang durungawan ng langit, ang bintana ng langit para sa iyo, at umapaw yan. Okay. To tithe is to give the 10% of your income to God for His work. Kung sa pagbibigay mo ng tithe, bubuksan ni Lord yung bintana ng langit at ibubuhos niya yung pagpapala sa iyo. Take note ha, sabi ni Lord, test me on this. Yan lang ang verse sa Bible na hinamon tayo ni Lord na subukan natin siya. Yes, maniwala ka kapatid. As you grow in this morning devotion, I want you to grow your heart and experience what God can give in your life. To tithe is to give that 10%. Simple lang yan para hindi ka mahirapang magbigay. Pero nakita ko kanina dito sabi ni Brother Andy, ang ganda ng comment niya dito ano ba yung sabi niya kanina? Parang sabi niya yata, all that we have, God owns it all. Okay. Isipin niyo ito ha. All that we have is a gift from God. Therefore, that tithe or that 10% is just a portion of what He has already given to us. Portion lang yan Katiting lang yan nung binigay ni Lord sa iyo. Ang tanong, bakit ayaw mong bitawan kay Lord? Ayaw mong ibigay sa Kanya para mas lalo ka pa niyang pagpalain sa buhay mo. If we obey God's word and we cheerfully give for His kingdom, the portion that He has requested from us, yung portion lang na yun na ibibigay sa atin, na ibibigay natin sa Panginoon, He will bless us and He will bless the work of His kingdom. Pagpapalain niya tayo at pagpapalain din niya ang gawain ng Panginoon. Isipin niyo ito ha. Kung kayo ay faithful tither na, tapos tinutulungan niyo pa yung ministry, sumusuport ka pa sa ministry natin para mas marami pa tayong maabot ng mga tao, what do you think will happen? Hindi ba yung obedience ni Peter, yung simpleng pagsunod ni Peter, ang daming na-bless? How much more? Itong hamon ni Lord pag tinanggap natin ito. How much more? Alam nyo, years ago, when I helped a starting church, I was called by the pastor. Shared ko lang sa inyo, real life story ko ito. We were about to start a church in the Middle East. And then, some of us, we went to the pastor, nagkita-kita kami, we had a meeting. Nag-canvas kami ng mga church equipments. Obviously, may kamahalan talaga mga church equipments, lalo na bibili mo bago. Okay? So we pray, nag-pray kami. Puprovide ni Lord yan. Sino dito yung nagpe-pray na lahat ipoprovide ni Lord? Can I see an amen? Na yung faith mo talagang ipinoprovide ni Lord pag pinag-pray mo, pinoprovide ni Lord talaga, nagugulat ka na lang. So we prayed. We prayed and we prayed. And then we went to that music store. Akalain ba naman ninyo? Sa dinami-dami ng ituturo sa akin ni Lord, yung pang mixer ang itinuro ni Lord, sabi sa akin ni Lord, i-pledge mo yan sa church. Bilhin mo yan, ibigay mo sa church. Kasi nag-pray ako Lord, show me what you want me to give. Pakita mo sa akin, Panginoon. It is something that the church requires. Ipakita mo sa akin, Panginoon. Then the Lord impressed that to me. Sabi ni Lord, bilhin mo yung mix. Lord, wala po akong cash. Card mo. Wala kang lusot kay Lord. Wala kang lusot kay Lord. It was a great time to plant a seed for the kingdom of God. So ito na, umiikot na kami. Nilampasan ko yung mixer. Sabi ni Lord, bumalik ka. Nilampasan ko ulit. Bumalik ka ulit, sabi ni Lord. Nung pangatlong beses, ang lakas na ng boss ni Lord. Huminto ka na dyan. Huwag mo na lampasan. And I say, Lord, I will purchase this. 100,000 pesos. 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 100,000 pe
and dedicate this for your kingdom. In short, kinaskas na ni Pastor Bong ang mixer na nagkakahalaga ng almost 2K dollars. Ito na, moving forward. 2 araw lang ang nakalipas. I was surprised when my boss called me and we got an incentive. But you know how much? Double than the amount that I purchased of that mixer. Dinoble. What does it mean? Is this how you work, Lord? I believe it is. Many times, the Lord will test us to see where our true devotion is located. Is it in things or is it in Him? Saan ba talaga yung totoong devotion natin kay Panginoon, sa Panginoon? Sa mga bagay ba o nasa Kanya? He challenges us to give Him the privilege to prove Himself, and He has promised us to bless us in return. Alam nyo, when I received that, kapatid, magkano yun? And then nakita ko yung aking incentive, yung bonus, because we shoot up yung sales talaga ng oil, tumaas pa. Sabi ko, Lord, dinoble mo yung binigay ko. Sabi ko, Lord, gusto mo pa? Gusto mo pa, Lord? Ibibigay ko pa to, Lord, kung gusto mo pa. Sister Eileen, pakipost mga Proverbs 3, verse 9 and 10. Pakisuyo nga ako, Sister Eileen. Proverbs 3, verse 9 and 10. Alam nyo, ito po yung aming mga foundational verses, yung aming mga ano namin to, yung mga memory verses namin sa buhay namin, sa ministry, mga kapatid. And I'd like you to learn this as well. Gusto ko lahat ng Morning Devotion family makalaya sa utang. Gusto ko lahat ng Morning Devotion family pagpalain ni Lord, yung bang pag nagkita tayo, Pastor, salamat. When I received that message from the Lord, the following months, Pastor, hindi namin alam, Pastor, kung paano kami nakaahon, kung paano namin nabayaran yung utang namin sa bahay, kung paano kami pinagpala ng Panginoon Diyos. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Ibigay mo kay Lord. Pupunuin niya ang barn mo. Bibigyan kanya ng bago, mas marami, mas malaki, mas masarap na wine ipagkakaloob sa iyo ni Lord. When we obey the Lord, He will protect your finances. Yes, just as He protected His obedient people in the Old Testament from the insects that otherwise would have devoured their crops. Ang paggalang, ayan na Proverbs 3, kapatid. Okay? Verse 9 and 10. Proverbs 3, honor the Lord. Ayan no? Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyong handugan sa gayon, kamalig mo ay laging nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Kapatid, the Lord blessed the people of Israel. The crops were protected from the devourer. Yung mga insekto na kumakain nun. Pero sabi ng psalmist, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Okay, wala namang masama. Ano kaya maigaganti ko kay Lord sa lahat ng binigay niya sa akin? Okay? Ito yung translation yan. How can I repay the Lord for all His goodness towards me? Ganun yan yung Psalm 116:12. The answer is this. Okay, ang tanong ng psalmist, how can I repay the Lord for all His goodness to me? The answer is we cannot. We cannot repay the Lord. No one.
because nobody can outgive the Lord. All that we have is a gift from God. O ito, merong shinare si Julia. Totoo po, Pastor. Nag-pledge po ako ng extra to buy the property for my previous church. And after few hours, naka-receive ako ng call while I'm still in the church na I got a new client to start right away. Wow. Ang bilis sumagot ni Lord, no? Sabi ni Lord, binigay mo sa akin, higitan ko yan, dodoblehin ko pa. All that we have is a gift from God. God's promises and provision awaits those who obey. Yung mga comment nyo kanina, nag-amen kayo with a generous heart. Continue to become generous. Continue being generous. Ang pagtulong sa gawain ng Panginoon. Tandaan ninyo, nagtatanim kayo. Panginoon. You are supporting our ministry, itong morning devotion. Nagtatanim kayo sa Lord. Ang trabaho ni Lord, to bear fruit in all that you have planted to His kingdom. Sa lahat ng mga tumutulong sa inyong mahal na Pastor Bong, maraming salamat sa inyo. Alam niyo po, lahat ng sumusuport sa aking ministry, sa ating ministry, lahat na nagpapaabot ng tulong, alam niyo po kung anong ibinabalik ko sa inyo. Isang panalangin. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi lang kayo. Pati yung inyong future generation, mga anak ninyo, mga apo ninyo, lahat ng mahal nyo sa buhay, yan ang inilalapit ko sa Panginoon. Lord, pagpalain mo po itong taong ito. Lalo mo pang i-bless. Kasi sabi nga ng verse kanina, yung lingkod ng Diyos, bigyan mo lang ng isang basong tubig. May reward ka sa Kanya. Be a generous planter in the kingdom of God. The more you plant, the more you will harvest. And remember this, you can never outgive God because He owns everything. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagtugon mo sa aming panalangin. That through this powerful revelation, Lord God, we are declaring that victory is at hand to all of us. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso na patuloy mong gamitin, Panginoon, na kami maging tapat, na maging blessing kami sa maraming tao sa paligid namin. Na patuloy mo kaming gamiting blessing para sa iyong ministry. Na patuloy mo kami, Panginoon, gawing blessing sa iyong kaharian. Patuloy mong gamitin ang Morning Devotion family to reach more people and unite them with the church. At dalangin ko, Panginoon Diyos, lahat ng kanilang mga itinanim sa iyo, Panginoon, they will reap a bountiful harvest in your perfect time. Pagpalain mo ang bawat isa, gabayan mo, at sagutin mo, Panginoon, sa mga oras na ito, ang lahat ng dalangin ng iyong mga anak. Sa iyo ang papuri at mataas na pagsamba. Sa iyo lamang, Panginoon. Teach us, Lord God, to become faithful. Teach us, Lord God, to honor you with all the blessing that you are giving to us. In Jesus' name we pray. I declare sa lahat ng Morning Devotion family, breakthrough and financial breakthrough and blessing is on its way to all of us. Amen and amen and amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, God's promises and blessing awaits those who are obedient to God. And you can never outgive God. He will always satisfy your needs more than what you ask. At wag na wag kakalimutan, we are blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord.